years ba naman halimbawa, 20 years kang may ganyan, eh, mapapagod po yung puso nyo. Eventually po, manghihina po siya. Kaya kung kailangan gamutin, maagapan. So, isa Opo. po yun. Pero so far kasi, kung tatanungin niyo po ako, delikado ba to o hindi? Opo. Well, base sa mga test mo, parang hindi. Kasi Opo. dito sa 2D echo mo din po, pinagawa nyo, palagay po dito, malakas yung heart mo. Adequate. Yung pagbomba niya, malakas. Walang Opo. mga damage sa loob. Kaya lang, pag marami po kasi ganitong mga nakikita sa recording, above, mahigit sa 5%, meron pa Opo. sana mas magandang test dyan. Hindi nga 2D echo eh. Ah. Pero hindi naman siya urgent. Bibigyan na lang kita ng request para mapagawa mo siya. Opo. Ang tawag po kasi is cardiac MRI. So, ang MRI po, di ba, meron pong MRI ng buto, may MRI ng brain, meron din sa puso. Opo. Ang kagandahan po kasi nun, nakikita po yung pinakalaman sa loob. Ito kasi sa ibabaw lang din halos itong mga test na to eh. Yung MRI, pinakaloob nakikita po kung meron ba yung dahilan, bakit ka nagkakaroon ng ganyan. Kasi yung tanong dyan, bakit ka may ganyan? Number 1, na tanong. Pangalawang tanong dyan, delikado ba to o hindi? Pero medyo nasasagot na nga po natin kasi base po sa stress test mo, although hindi pa nga conclusive, Opo. pero mas okay, yung 2D echo mo, Opo. okay naman, parang hindi naman siya delikado. Pero mas malalaman po natin yan kung kayo po ay magpapa-MRI. Problema kasi yung MRI dito sa puso, hindi masyado updated. Sa Opo. ibang hospital sana natin paggagawa yun. May health card ka ba, ma'am? Wala po. Cash wala. basis po ako. Medyo may kamahalan kasi ma'am yung ano eh. Kaya ako natanong kung may health card ka kasi sasagutin ng card yun. Opo, opo. Ang mga MRI po kasi ma'am, na pinakamalapit na pinapagawa ng mga pasyente ko is usually Asian. Kasi Opo. dahil lang sa Muntinlupa. Yung complete study, comprehensive ang tawag po, yung mga nasa 30,000 po yun. Kung medyo magawi ka pa ng konti, bandang St. Luke's, mga ganun din ang price, pwede din doon. So yun ang usually dalawang okay na pwede niyong pagawan yan. Dito kasi hindi pa ganun ka-updated, baka sayang lang yung babayad mo dito, tapos hindi naman mali. Sayang lang, papaulit na naman natin. So, bigyan na lang kita request ma'am. Again, hindi po siya urgent, pero maganda magpagawa mo para makumpleto natin at masabi ko pa talaga sa'yo na may confirmation na naku, hindi delikado yan, kailangan mo lang. Pero kahit wala pa po yung result na yun, bibigyan na kita ng gamot. Medyo may konti lang tayong babantayan ha. Kasi bukod po sa marami po kayong premature beat na yan, meron din po kayong tinatawag na block. Ano ba yan? Hindi yan baradong ugat ha. So yan po ay yung daloy ng kuryente. Para po kayong natatraffic yung daloy ng kuryente. So, imbis na suwabe yung daloy mula sa taas, bababa yung daloy ng kuryente ng puso, minsan natatraffic siya. Stop muna, may checkpoint, hindi siya tumutuloy. Parang ganun po yung daloy ng kuryente nyo. Ngayon, bakit natin kailangan bantayan? Kasi, yung gamot sana na maganda dito, sa mga palpitation mo, karamihan o halos lahat ng gamot para dyan, nakakabagal ng daloy. So, babantayan natin. Hindi naman bawal maggamot, pero kailangan bantayan natin. So, susubukan po muna natin is mild lang na gamot. Hindi kita bibigyan ng matapang kasi makabagal lumabas yung yung isang problema. So, nakikita nyo medyo tinitimbang natin ha. So, sana hindi naman magkaroon ng masamang effect yung ipapalit natin ng gamot. So, tatry po natin mga isang buwan, 1 month. Tapos, balik po kayo sa akin after 1 month. Kahit hindi mo pa napapagawa yung MRI, okay lang. Basta makita po tayo after 1 month. I-check natin simpleng ECG lang. ECG lang, hindi nga 2D echo eh. Para lang malaman ko na hindi ka nagre-reaction dun sa gamot. Okay? Ganun po yung gagawin na. Okay. So, subukan mo na. Hindi na po ito. Hindi mo din kailangan inumin ma'am yung mga blood thinner ha, yung mga aspirin, mga ganun. Hindi siya kailangan. Huwag mo na inumin. Huwag mo na siya inumin. Kasi ito, mukhang hindi naman po ito tawag dito. Hindi po siya pero meron po pala kayong ayan, binasahan sa iyo pala to, nasa likod pala. Huwag ka na magpa-MRI, meron palang dahilan eh. Yan, mahal pa yun eh. May nakita po talaga sa 2D echo mo, meron pala kayong tinatawag po na mitral valve prolapse. Na-explain ba sa ito ni Doktora? Hindi po. So, meron po kayong mitral valve prolapse. Ano ba yun? So, sa puso, merong valvula. Para po siyang pinto. Bubukas, sasara. Bubukas, sasara.
Ano bukas po siya dyan, yung aircon halimbawa dito, pupunta doon. Yun Opo. yung dugo sa loob ng puso. Yung dugo dito, pupunta doon, tapos dadaloy na siya. So imagine mo po, ganun po sa puso. Pag sinara po natin yung pinto, yan yung valvula. Pag sinara natin yan, dapat yung aircon dito lang. Yung aircon doon lang siya. Opo. Okay? Pero kayo po ay meron pong prolapse. Ibig sabihin, yung pinto na yan, hindi siya nagtatama ng nagsasara ng tama o nakalapat. Medyo may konting uwang. Opo. So, syempre, pag may ganyan po may espasyo, yung lalabas. aircon doon, babalik dito. Di ba? So, yun po ang ibig sabihin ng regurgitation. So, kaya pala kayong meron dito mga palpitation. May konting pinanggagaling, may dahilan, kumbaga. So, ano gagawin dyan? Well, ito, pag malala, minsan ino-operahan. Okay? Pero, nakalagay kasi dito, mild lang naman eh. So, monitoring. Opo. Pero, yan po ang pinanggagalingan ng palpitation mo. Okay? So, huwag na lang muna natin pagawa yung MRI mo. Nakita naman pala po dyan eh. At saka, subukan na lang natin yung gamot muna. So, after 1 month, magkita po tayo. ECG. Yan. Sige po. Check pala natin yung blood mo. Sa lahi niyo ba may sakit sa puso? Sa family niyo ba? Pinsan, Wala. lolo, lola, wala ganun. Wala kang nabalita. Walang mga nakwentong na bangungot daw, hindi na Wala na na. namulat, wala namang ganun pa. Check pala ni-refer sa akin ng doktor. Ako pala nagbasa nung ano mo eh. Ikaw pa rin daw. Ako pala nakakita. Dapat last Thursday po ako eh. Hindi Last pala ako Thursday. nalista. Ano ba ako last Thursday? Hindi, wala po. Nag-cancel po yata kami last Thursday. Kasi ganun yata po. din. Na-pricing. Wala po kami secretary niya dahil siya po yung nag-aalaga ng baby. Okay. 110/70, okay naman ma'am. Okay. So, hindi ka high blood talaga. Hindi po. Hanggang natin ngayon. Minsan naririnig yung mga tibok-tibok na yan.